dating Senate President Franklin Drilon. Senator Frank, magandang umaga. Si Joel Siweng po ito. Magandang umaga po. Good morning, Joel. Good morning, Weng. Magandang umaga po. Sabi po ng, hindi na po siya Senate President ngayon, pero sinasabi po illegal ang nangyaring takeover o kudeta kahapon dyan po sa Senado. Ano ho ang legal basis ng pangyayari po kahapon sa Senado, Senator Frank? Ang legal basis po ay yung desisyon ng Korte Suprema sa Avellino versus Cuenco, kung saan ang sinabi ng Korte Suprema ay ang bilang ng quorum ay ang available senators na nandito sa bansa at pwedeng pumunta sa session hall. Yung mga sa labas ng bansa ay hindi po pwedeng bilangin sa quorum. Ganito rin ang sinundan namin nung ako'y Pangulo ng Senado noong session ng March 2015, saan kami po ay nag-rule na dahilan sa mayroong 4 kaming kasamahan na nasa labas ng bansa at 3 ay nasa kulungan. Ang Senado noon ay mayroong 17 senador lamang, kaya po ang quorum ay madidetermine sa 17 available senators, hindi po sa 2-4. Kaya sa kahapon po ang nangyari ay sang-ayon sa desisyon ng Korte Suprema sa desisyon nila sa Avellino versus Cuenco at sang-ayon sa precedent o mga previous rulings ng Senado. Kaya po may basehan ang paghalal kahapon ng mga iba't ibang chairman ng iba't ibang committee at ng officers ng Senado. 12 boto po ang mayroon on the Senate floor. Mayroong quorum, may kapangyarihan po ang 12 senador to declare all positions vacant. Kasama na po yung pagkapangulo ng Senado. Ngunit pagdating po sa paghalal ng Pangulo ng Senado, ang saligang batas ay sinasabi 13 ang dapat bumoto. Kaya hindi po naihalal na regular Senate President si Senator Wing Gatchalian kung hindi acting Senate President lamang. Yan po ang nangyari kahapon. Tama po ba, Senator Drilon, na sa ilang nasaligang batas, tanging ang Senate President position lang ang merong specific na bilang na ang sinasabi ng Constitution kung ilan ang dapat maghalal sa kanya? The rest of the position as may deem necessary ang nakalagay sa saligang batas? Tama po yan. Sa ating saligang batas, ang Pangulo lamang ng Senado ang nire-require na 13 ang boboto. Sa ibang position po, umpisa sa Senate President pro tempore, sa Majority Leader, sa Minority Leader, at Chairman ng mga komite, ang requirement lamang ay quorum. At kung 50% plus 1 of the quorum. So mali ang sinasabi po ni dating Senate President pro tempore Loren Legarda na illegal ang pagkakatalaga bilang bagong Senate President pro tempore kay Senator Wing Gatchalian. Tama ho ba, Senator Frank? Natural po yan na sasabihin ni Senator Loren na illegal dahilan sa nag-take over ang kabilang grupo. Natural po yan na ganyan ang opinion. Ngunit sa aking tingin bilang isang abogado, may basihan po ang ginawa kahapon. May basihan. Mayroon tayong kasabihan sa kami mga abogado, there must be regularity in the performance of functions. Tama po ang ginagawa ng ating mga kawani sa pamahalaan hanggang hindi ma-reverse ng Korte Suprema. Dahilan po hindi naman po pwede na dahil sa pag-iisip natin ay mali, hindi na natin gawin. Dahil sa pag-iisip natin na iyan ay hindi sang-ayon sa saligang batas, hindi na natin gagawin. Dahil kung ganyan po ang pag-iisip natin, hindi po makakagalaw ang gobyerno. Kailangan po, kaya ang sinusunod na patakaran sa ating batas ay regularity in the performance of official functions. Hanggang hindi po ma-reverse ng Korte Suprema, binibigyan ng sapat na legalidad
ang mga desisyon ng ating mga kawani ng pamahalaan. Senator, so ang dapat sundin ngayon sa mga patakaran, sa mga pagpapatakbo ng Senado ay walang iba kundi ang grupo ni Senate Pro Tempore Sherwin Gatchalian. Tama po? Tama po yan, Weng. Dapat yan ang susundin. Yan ang susundin ng ating mga kababayan. Paano po yun kahit ngayong umaga nakaschedule yung Senate Blue Ribbon Committee hearing na pinamumunuan ni Senator Pia Cayetano previously, pero kahapon ang naiboto na ay si Senator Erwin Tulfo ang mamumuno at sabi niya hindi tuloy yung ngayon, sa Lunes na itutuloy yung pagdinig. Pero ang balak po ng grupo ni na Senator Cayetano ituloy yung ngayon. Sino ang dapat masunod doon? Dapat masunod ang utos ni Acting Senate President Gatchalian. Yun po ang dapat sundin. Nangyari ni po yan sa amin noong ako'y Pangulo ng Senado. Nagkaroon ng tinatawag naming rump session. Mayroong rump session kung saan hinihalal ng mga kasamahan ko sa Senado. Dinipose po ako at ang inelect ay si late Senator Blas Ople na maging Pangulo ng Senado. Question po namin ang sinasabi na siya po ang duly elected president. Kaya inutusan ko po bilang Pangulo ng Senado, do not record the proceedings of that is taking place. Kaya ganun din po ang mangyari bukas doon po sa sinasabi nating Blue Ribbon Report. Pwede pong unang-una inutusan ni Senator Gatchalian na Work from home. Na kailangan work from home. Yes. Mga empleyado ng Senado. So anong ibig sabihin? Wala pong magre-record noong hearing kung gampanan man ng Senator Cayetano ang Blue Ribbon hearing. Wala pong magre-record ng hearing. Kaya kung walang magre-record, sa record po ng Senado, walang nangyari. Walang nangyari na hearing. Yan po ang epekto niyan at yan po ang dapat mangyari. Okay, kahapon po nagkaroon ng magic number na 12 kasi dumating si Senator Chis Escudero doon sa plenaryo. So nabuo po yung quorum na 12, nagkaroon na ng transaction ng business sa plenaryo. Pero ang sinasabi ni Senator Chis, after that, ang statement niya pagkatapos ng botohan, wala akong inaaniban na anumang grupo sa Senado. Dumating lang ako para magkaroon ng quorum at makapagtrabaho ang Senado. Paano po dapat ituring si Senator Chis ngayon, Senator Drilon? Ano po ang tanong, Weng? Pakiulit lang. Paano po natin ituturing si Senator Chis Escudero ngayon? Majority ba siya or minority pa rin or independent? Majority po. Majority. Kasama siya sa grupo ni Senator Win Gatchalian. Sang-ayon po ako sa sinabi niya, kailangan siyang sumipot at pumunta sa session as he did. Dahilan po pag hindi siya pumunta, ay talagang impasse, wala pong deadlock po sa Senado at walang magawang trabaho. Hindi po ito ang intensyon ng ating saligang batas. Hindi po pwedeng pabayaan natin ang sitwasyon na ang Senado ay hindi ginagampanan ang kanilang tungkulin. Lalo na po na sa susunod na linggo, mayroon pong impeachment trial. Ang impeachment trial ay isang tungkulin na nakalagay sa ating saligang batas na dapat gampanan ng Senado. Kung mayroong deadlock po, as it happened before Chis came to the Senate Hall yesterday, kung mayroong deadlock, hindi po magagampanan ng ng impeachment court ng Senado ang impeachment trial dahilan lahat po ang desisyon ng assuming ni Alan Peter Cayetano ay hindi susundin, ay hindi magkaroon ng suporta dahil ang deadlock ang Senado. Kaya sa akin po dapat sundin natin at bigyan natin ng regularity
ang nangyari kahapon. Dapat suportahin natin na si Senator Gatchalian ang acting Senate President. Otherwise, wala pong mangyayari sa ating bansa. Wala pong mangyayari sa tungkulin ng Senado na gampanan ang impeachment court membership. Yan po ang dapat natin alalahanin. Okay, kung titignan ho natin ang sitwasyon sa Senado ngayon, Senator Drilon, parang maraming nagsasabi, meron pa rin ba magkakaroon pa rin ba tayo ng productive Senate? Dahil eto nga 10 sa 12. 12 lang po pumapasok. Di natin alam kung papasok pa yung grupo ng Cayetano-led minority now. May produktibong Senado pa tayo nakikita? Senator Drilon, sir? Joel, nasa mga senador po yan. Lalo na po sa 12 bagong mayoriya. Kung naipakita nila na dapat magtatrabaho na ang Senado para sa kapakanan ng taong bayan. Kaya ako sinusuporta ko ang nangyari kahapon dahil it is to the public interest para po sa kapakanan ng ating bansa na magkaroon tayo ng Senado na nagtatrabaho. Hindi naman po pwede na sasabihin lahat yan illegal. Hindi kayo pwedeng mag-meeting bilang Senado. Ano na po mangyayari sa atin? Kaya po, ang sinasabi ko, mayroon kaming kasabihan sa kami mga abogado na may rule kami ang sinasabi, regularity in the performance of official functions. Ang ibig sabihin yan ay ang ginagawang trabaho ng kawani ng pamahalaan, yan po ay legal hanggang sa sasabihin ng Korte Suprema na yan po ay walang basihan. There is presumption of regularity in the performance of public functions. Pero meron pong legal na opsyon ang company na Senator Alan Peter Cayetano para igiit yung kanilang pagiging pamuno sa Senado. Pwede po silang pumunta sa Korte Suprema at sasabihin, mali yung nangyari kahapon. Dapat kami ang kilalanin na opisyal ng Senado, hindi yung si Senator Gatchalian at ang mga ibang senador na nahalal kahapon. Pwede pumunta sa Supreme Court at kukwestiyonin ang nangyari kahapon. Ngunit bigyan ko po ng diin na hanggang sabihin ng Supreme Court na mali yun, yun po ay susundin na tama. Ang nangyari kahapon, susundin na tama hanggang sasabihin ng Supreme Court na hindi po pwede yan. Okay. Pangalawa, yan po ang Supreme Court na sa ating sistema ay pwedeng hindi i-entertain, hindi po tanggapin yung petition ni Senator Cayetano dahil sa pwedeng sabihin ng Korte Suprema, problema po yan ng ating mga politiko at ang mga politiko ang dapat magbigay ng solusyon doon sa problemang yon. Huwag kayong pumunta dito sa amin sa husgado dahil kami ay hindi mga politiko at yan po ang tinatawag nating political question na hindi po sasalian ng Korte Suprema dahil hindi naman politiko ang mga nasa Korte Suprema. Yun po ang pwede mangyari, ngunit uulitin ko lang. We cannot be rendered ang gobyerno ay hindi tatakbo dahilan po sa deadlock sa Senado. Kailangan maipagpatuloy ang trabaho ng Senado at hanggang hindi masabi ng Korte Suprema na ito po ay mali, yan po ay kilalaning tama. Okay, doon sa binanggit po ninyong dapat magpatuloy po ang trabaho po ng Senado, ang parating ginigiit po ng Solid Block 11, kaya gusto ho nila magkaroon ng quorum, dahil gusto ho nilang maipasa yung mga panukalang batas na napakahalaga. Diyan po yung Magna Carta doon sa mga barangay workers, no? Health workers. Pati ho yung issue tungkol po doon sa hospital detention bill. Pero kahapon, di naman nagawa yun, Weng. Nagawa ba yun? Adjournment sinidi. Nag-adjourn ka agad eh. Parang ang dating lang sa ibang mga observers, Senator Frank, inagaw lang yung poder. Tapos nag-adjourn na. Hindi naman tinalakay yung mga mahalagang bills na yun. Anong observation nyo po doon, Senator? Dahil wala nang natitirang panahon. Last day kahapon. Huwag natin kalimutan. Last day kahapon ng sesyon
under the legislative calendar. Pwede pong mangyari, tatawag ang Pangulo ng special session para po talakayin itong sinasabi ninyong mga panukalang batas at talakayin at pag-uusapan noong Senado. Kaya lang po hinartake up yung hapon dahil sa nakikita naman natin wala nang mangyayari, nagkakagulo, kaya ngunit hindi ibig sabihin na hindi na pwedeng ipasa yung mga panukalang batas. Ang sabi ko nga, pwedeng tumawag ng special session ang Pangulo para talakayin lamang itong binabanggit nating mga panukalang batas na nabinbin. Okay. Senator Drilon, salamat po sa oras. Thank Magandang you. umaga po sa inyo, Good sir. morning, Thank you. sir. Thank you. Thank you, sir. Good morning Si po. dating Senate President Frank Drilon, mga kapuso.